Update sa repatriation at reintegration program para sa mga OFW mula sa gitnang silangan, ating tatalakayin kasama si Department of Migrant Workers Undersecretary Felicitas Bay. Yusek, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa ating mga kasama, si Asek Villarama, si Asek Hidalgo, gayon din po si Director Henson. Magandang tanghali po sa inyo at sa lahat po ng inyong mga listeners and viewers. Yusek, matapos po ang pagdating ng unang batch ng mga OFW na apektado ng tensyon sa Middle East, ilan pa po ang inaasahang uuwi sa bansa at kailan po sila nakatakdang dumating? Okay. Meron po tayong ina-arrange na mga OFWs na maaari pong this weekend, may pinaplansya lang po tayong arrangement in terms of their flight details. So this weekend po ay maaaring may 20 po at may ina-arrange pa po din tayong kasunod na numero. I will not be able to say now po yung susunod na batch, but for this weekend po, meron tayong 20 na parating po. Yusek, yung mga unang dumating, nasa na po sila ngayon? Meron po bang nakauwi na sa kanilang mga probinsya? Or kung hindi pa, nandito pa sila po ay nasa Biliting po ba? Nasagot ng DMW? Yung pong mga dumating, yung 26 nating kababayan mula sa Israel, those who were, because they still have to secure, some of them have to secure their arrangements for their travel sa probinsya. Ito po ay, yung iba po ay pinatulog or hinaus ng OWA sa hotel. Yung iba naman po ay pinahatid, like yung meron pong taga Bulacan or taga Malabon. Within Metro Manila ay hinatid po through the transport services arranged by OWA. Nung sinalubong po natin sila, kasama po nila si Secretary Hans Katdak, yan po ay whole of government approach nung sinalubong natin noong June 24. So, maliban po sa DMW at sa OWA, kasama po namin ang DFA, ganon din po ang DSWD for the psychosocial services, psychosocial counseling services. The Department of Health was represented po by Secretary Ted Herbosa. Yan naman po ay for medical services and other allied medical needs. In fact, meron pong umuwing buntis at yan po ay sinabi ni Secretary Herbosa na Department of Health na po ang mag-aasikaso ng sa pagpapaluwal dun sa baby sometime this October. So, yun po yung mga ganun din po ang TESDA ay namahagi po ng mga training vouchers para sa ating mga kababayan after they have settled, kung maaari po sila mag-training para maghanda po sa kanilang pag-settle dito sa ating bansa. Yusek, sa ngayon po ay nag-abiso ang embahada natin sa Tel Aviv na balik na sa full activity status doon matapos ang ceasefire ng Israel at Iran. Nadagdagan pa po ba ang bilang ng ating mga kababayan na nais magpa-repatriate? Ilan na po sila sa ngayon? Okay. As of June 24, rin ay pareho naman tayo ng numero or figure with the embassy. At 346 yung nag-signify na or nag-request for repatriation. Doon sa 346, ibawas na natin doon yung na-repatriate na 26. Tapos meron tayong naka-line up na 50 for repatriation. Ito nga yung binabanggit ko kanina na may maaaring this weekend ay may ma-arrange tayong flight for the repatriation na 20 at ang isusunod naman natin hopefully early next week ay another 30. Meron tayong mga kababayan na maaaring dahil din sa nabasa nila na full activity status or because of the ceasefire announcement, may mga kababayan tayo na they're having second thoughts na iiba or sabihin nating nagbabago na ang kanilang pagdedesisyon. So, mahigit 200, 202 to be exact in our figures, ay nag-aalangan pa. Kasi nga, sa alert level 3, it's voluntary repatriation. So, nag-iisip pa sila kung sila ba ay tutuloy ng kanilang pagpaparepatriation or sila ay mananatili sa
sa bansang Israel. Yung iba naman kasi ay kasi yung unang batch natin ay nag-land travel, they crossed the border. So yung iba ay nag-aalangan, baka they will go through the same process, baka hindi nila kayanin, or they are afraid of a land travel prior to boarding an air or having an air travel. So yun yung mga sitwasyon. The numbers nagbabari yan kung ilan yung nag-having second thoughts. As of 2 days ago, those having second thoughts, 150 lang. Ngayon, naging 202. So, meron ding nagdesisyon na mananatili. At a firm decision, they opted to stay and work. So, mahigit 30 yung nagdesisyon na magstay muna sila at hindi muna sila magpapatuloy kung sa kanilang intent to have themselves repatriated. Yusek, sa Israel po, ilan pong kababayan natin ang nabigyan ng assistance, lalo na po yung mga nawalan po or yung na-displace sa kanilang mga tahanan? Okay. Maganda po yung inyong katanungan na maibahagi ko po sa inyo yung pong mga na-displace. Meron po tayong, tawag po namin dito ay MWO accommodation. Currently, we have 4 shelters. 2 are reserved. So, yun pong ating, meron po tayong MWO shelter sa Tel Aviv at meron po tayong nirentahan na flat sa Rehovot, if I pronounce it correctly, and meron din po sa isang flat sa Neighbor, So, meron po tayong nirentahan ng mga flats. So, ang total po dyan ay 29 yung kasalukuyan pong nakatira. But prior to that, halos umabot po tayo ng 40 plus na natulungan. Ngayon, currently po ay 29 po yung accommodated sa 2 flats. Yusek, Maliban po dyan, yes ma'am? Sige ma'am, go ahead po. Yeah, maliban po dyan ay nakapagbigay din po tayo ng yung sa accommodation po, nabanggit ko po, 50 na po yung natulungan natin at na-i-house natin. And then after some time, umalis po sila. May mga bumalik din po na, yun nga po yung nabanggit ko sa inyo ngayon na meron po tayong flat na nakatira po ay 29, 2 flat. Meron din, namigay din po tayo ng financial assistance. Ito po ay maliban dun sa financial assistance na ibinigay natin dun sa mga dumating. Yun pong dumating noong June 24 ay nabigyan po natin ng 75,000 from the DMW through the Action Fund, 75,000 mula po sa OWA, and then namahagi din po ang DSWD ng 10,000 pesos maliban sa kanilang psychosocial counseling services. Doon po sa on-site ay yun pong naapektuhan, like na-damage yung bahay, o nagkaroon po sila ng mga minor injuries, ay nabigyan po natin ng $200 or the equivalent in local currency. Ganon din po yung mga food packs, yung mga hygiene kits, and continuing po ang ating welfare check sa kanila. So ang total assistance po or the total number of OFWs assisted ay umaabot po ng more than 300 po, and the total assistance extended to 562 individuals. Okay ma'am, so ano naman po yung mga long-term support sa ilalim nitong reintegration program para sa mga umuwing kababayan natin? Okay ma'am. Meron po tayong National Reintegration Network. Ito po ay in place and it's in active status, or meron po tayong programa with the Department of Agriculture, yung Agripreneur Program. Ganon din po sa Department of Tourism. Yan pong ating mga umuwi ay meron po dyan 7 hotel workers. So, maari po natin yung ma-refer sa Department of Tourism, and also for local placement, kasama po namin as co-chair ng National Reintegration Network, ang Department of Labor and Employment. And then, meron din po tayong mga yung entrepreneurship programs which we can align or we can connect with the Department of Trade and Industry. Meron po tayong mga memorandum of agreement
with these agencies. Ganon din po sa small and medium size entities. Marami po tayong mga programa sa kanila. Yun po binigay natin na tulong or safety net. It's a combined 150 financial assistance program. It may also be good for a start-up for the businesses of our returning OFWs. Gayon din po, marami din po tayong mga merkado or labor opportunities for them, especially for our caregivers. Meron po tayong mga markets wherein if they are qualified, then we can refer them or we can ask them to apply with different agencies or reputable license agencies na meron pong mga bakante tungkol sa caregivers. Yusek, sakaling tumindi po muli ang tensyon sa gitnang silangan, sa ang mga bansa naman po nakikipag-ugnayan ang Pilipinas para sa mga contingency measures para sa ating mga overseas Filipino workers? Okay. We will take the lead from the Department of Foreign Affairs. So, ito pong naganap na repatriation program or the safe return of our Filipino workers from Israel ito po ay under the One Country Team approach. Kami po ay may napakagandang ugnayan sa Department of Foreign Affairs. Gayon din po sa mga tumulong sa atin, yung ating Philippine Embassy in Tel Aviv, the Philippine Embassy in Amman, Jordan, and also the Philippine Embassy in Doha, sapagkat doon po nag-transit ang ating mga kababayan. Ganon din po, may pauwi po ng June 27 mula po sa Iran. Ito naman po din ay under the leadership of the Department of Foreign Affairs at kami po ay sumusuporta sa kanila para sa kanilang pagdating at ganun din po sa kanilang reintegration program kung mamarapatin po nila ay yung ating mga programa. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Department of Migrant Workers Undersecretary Felicitas Bay.